Hi sa lahat ng mga nasa biyahe at sa lahat ng mga nasa kwarto lang, yung mga nagkukulong at nagmumuni-muni. Kumusta kayo dyan? I hope you're all doing good. Ayan. Anyways, eto na, pinaka-aabangan niyo. I am so back. Today is Wednesday, January 21, 2026. And today is the birthday of my unikaihang Junakis, Kayla. Hello sa'yo. Nasaan ka man? At sa lahat din na may mga celebration today, anniversary man yan. Lang ang Energy FM 106.7. Ito na po ang tanong kung saan pwede kang sumagot. Masakit bang iwanan? O mas masakit na alam mong hindi ka man lang pinigilan? Ha? Aray, parang nakaka-insulto yan yung nakipag-break ka, pero okay, yun yung sagot sa'yo, okay. 'Di ba? Wala pinayagan kayo. O sige, ano nga ba ang inyong mga kasagutan? Para sa akin, mas masakit yung hindi ka man lang pinigilan kasi yung pag-iwan, baka dala lang ng bugso ng damdamin. Pero yung hinayaan ka lang, masakit yun. Doon mo nararamdaman na, okay, wala na pala talaga akong kwenta sa kanya. Aray, yung sakit naman nun. Parang pinamukha sa'yo na matagal ka na niyang binitawan bago ka pa lumakad palayo. Ouch! It hurts! Para sa akin, mas masakit yung iwanan, yung tipong bigla na lang iiwan sa ere at malalaman mong meron na palang iba. May mga biglaan kasing break up, meron naman ding dahan-dahan. Parang break it to me gently ang peg. 'Di ba? Yung paparamdam muna sa'yo na malapit na kitang iwan sa mga actions ko, 'di ba? Pero ikaw minsan manhid ka, so deadma ka, 'di ba? Sabi dito ni Marlene, parehong masakit yan. Mas masakit nga lang yung hindi ka pinigilan. Baka wala nang amor sa'yo. O kaya may kapalit na. Yun talaga yun. Baka may kapalit na kapag hindi ka pinigilan, no? Or pwede rin namang ma-pride. Sabi ni May, mas masakit yung hindi kanya pinigilan. So mukhang mas maraming sumasagot ng hindi pinigilan. Sige, mag-comment pa kayo at babasahin natin ang ilan sa mga comment ninyo kung ano nga ba yung mas masakit. Yan, yung hindi ka pigilan o yung basta ka na lang iniwan, 'di ba? Anyways, ito sabi dito ni Jen. Masakit po talaga na iwanan ka. Pero mas masakit po pa rin ang hindi ka man lang pinaglaban sa kaduluduluhan. Kasi pwede naman bigyan sana ng chance. Wala na kasing chance, no? Mas masakit pa yung hindi ka binayaran ng utang, sabi naman ni Rubiana. Talaga? Mas masakit? Sige. Para kay Rubiana yan. Sige. Sabi naman ni Nicole Santos, nag-comment pa nga. Sabi niya, sakit naman, hehe, ang alin. Sige, Nicole. Eto pa, sabi dito ni Geraldine, masakit po talaga kapag feeling mo hahabulin ka pa pero wala na talaga. Kasi pag makikipag-break kayo, dapat ready kayo na hindi kayo hahabulin. Kasi bago dumating sa puntong sasabihin nyo na magbe-break na kayo, dapat buo na sa utak ninyo na eto na talaga yon, hindi na ako aasa. Kasi the more na umaasa ka talaga, the more na nasasaktan ka Di ba? Ito may nag-comment dito. My BF chose to break up with me because of his anxiety. He didn't want me to help him. Bakit kaya? Sabagay, may kanya-kanyang dahilan ng tao Baka struggle niya yun sa sarili niya at gusto niya alone lang siya. Yun lang yung masakit. Yung parang feeling mo na may maitutulong naman ako hindi mo ba ako kailangan? Ganun lang ba kadali yun? Di ba kaya mo nga ako partner para kahit paano pwede kitang matulungan? Kaso hindi. But, yun talaga Sabi he wants to isolate himself and give him that. Give him that freedom. Kasi hindi mo masasabi kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Huwag nating ipilit yung mga bagay na gusto natin just because gusto natin makasama yung tao, may gusto tayong mangyari. Wala freedom yung gusto nila at hinahanap nila. So, ibigay natin yung sa kanila kung sakaling hilingin nila yun. Kasi struggle nila yon sa sarili nila. At kung feeling nila sila yung makakagamot nun, alone muna, kahit muna or isolate, pagbigyan natin, 'di ba?
Ay nako, mahirap talaga kapag ganyan. Wala mahirap makipaglaban sa mental health issue, mental health problem. Hindi mo mapapasok yan. Kasi utak nila yan kanya-kanya tayo ng utak at emosyon. Sabi dito, hindi lahat ng umaalis sumusuko. Yung iba, asa na yun, napagod lang maghintay na piliin. Totoo yan. May mga breakup na napilitan na lang kasi wala na nahirapan na sila So kahit ayaw pa nila, pagod na sila, hindi na kaya. Yung kahit gusto mo pang lumakad, pero wala nang lakas yung mga binti mong lumakad, ano nga namang gagawin mo? Kailangan mo yun talaga magpahinga. Diba? Ito pa. Sabi dito, asa na? Baka din kasi sa sobrang gusto natin tumulong, hindi pala tayo makakatulong kasi mas nasasakal sila. Sabi ni Lee. That's why, kapag hiniling sa atin, respect na lang natin yung decision na baka kailangan talaga nila ng freedom na hinahanap nila. So, let's give it to them. Diba? Pero totoo naman na masakit talaga kapag hindi ka na hinabol or wala man lang sinabi sa'yo na kailangan ba talaga nating mag-break? Kailangan ba talaga nating tapusin to? Diba? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin at ayusin? Yung feeling na nakipag-break ka, tas ang sinabi lang sa'yo, okay, good luck, God bless. Tapos, masakit nga naman yun kasi natapakan yung ego mo. Kaya nga dapat kung gagawin mo talaga yung pakikipag-break, desidido ka, wag ka na umasa ng kahit na ano, na kapag sinabi mo yun, yun na yun. Diba? Or else, wag ka muna makapag-break, sabihin mo muna na pag-usapan natin bago ka dumating sa puntong ayoko na talaga break up na ang kasunod nito. Ganon, diba? So, may mga ganyan kasi nakikipag-break na nagpapahabol lang Diba yung makikipag-break para lang maramdaman nila na hahabulin sila. Gawain ko yan dati Noong unang panahon pa. 'Di ba? Nung yung mga bagets, 'di ba minsan, ayoko na, break na tayo. Pero ang totoo, gusto mo lang habulin ka, gusto mo lang tanungin, bakit? Anong problema? Pero syempre, kung adult ka na, wag mo nang gawin yan. Pang teenager lang yan. Diba? Pag immature ka pa, gagawin mo talaga yan. 'Di ba? Anyways, siya, sana marami kayo natutunan. Mamaya magbabalik tayo. Pwede kang tumawag. 8721-2429 or 7001-7949 or mag-PM ka sa messenger natin. Yes, ang messenger natin sa FB ay Energy FM 106.7. At sa mga hindi pa nakakaalam, may TikTok account na po akong bago. At may nagpapanggap na ako. Wag po kayo dun mag-follow. Pareho na pareho kasi nakalagay DJ Karan yung account. Yung maliliit na letra, hindi po sa akin yun. Ang bago ko pong TikTok ay DJ Kara New account, malalaki po yung letters, okay? Kasi na permanent ban ako, again, kaya yun ang bago kong TikTok. At may bago na rin akong upload sa aking YT channel, so puntahan mo na yung Red App YT channel, yan. Bagong upload, last day in Chongqing at yung mga ginawa namin doon. To follow na everyday yung sunod na mga vlogs dahil marami akong time magsipag. Kaya, watch out, alright? Thank you so much. Magabalik ako mamaya para sa ating hot stories. Tumawag ka na, baka ikaw na ang ating next caller ng mga controversial love stories mo. Pwede mo nang i-share. PM ka lang again sa FB namin, Energy FM 106.7 or sa TikTok account namin, pwede rin at kami na ang bahalang tumawag sa inyo. Alright, back to music na muna tayo. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Okay po. Gusto mo yung dun sa vlog mo na lang? Alin? Chikahan na tayo para yun yung karugtong ng... Pwede rin. Kaya nga, kasusan nga tayo Teka lang, i-mute ko. Maya na nga. Ang bilis mo talaga magsalita. Talaga, kasi mabilis yung takbo ng utak ko, kaya mabilis ako magsalita. Ganun daw yun Guys, may bago akong vlog. Please, punta kayo. Subscribe, guys. No! Hi, thank you, Just You. Puntahan nyo na po yung aking YT channel. Ayan, thank you, Karjak. Thank you sa mga nagsisend ng gift. Thank you, AB. Thank you, Casey. Araw lang, katagal ka naman. Sabi ni...